Sino ang kawalan ngayon kung in non grata, persona non grata, si Rosmar o ang grupo ni Rosmar dyan sa isang bayan sa Palawan? Ito ay ang Coron, mga kaupak, na kung saan isa sa mga pinag-usapan ng nakaraang linggo ang mainit na kumprontasyon ng staff ni Mayor at ng grupo ni Rosmar na di umano, naku, pinag-assist lang sila ng grupo ni Rosmar na hindi man lang inabutan kahit singkunduling, gutom na ang mga tao. Alin ba ang maganda, mga kaupap? Kinausap or nag-post kaagad or nagmaritis? Alam niyo, mga kaupap, kahit sabihin na personal na opinion yan, hindi maganda tingnan dahil siya ay yes, mga kaupak, ang dahilan nga ng komprontasyon ng pagitan ng grupo ni Rosmar at ng staff ni Mayor dyan sa City Hall. Ito ay ang pag-post ng isang empleyado na di umano, naku mga kaupak, masalimuot or hindi ito maganda tingnan pangkalahatan dahil ito ay naglalarawan, naku, nang hindi maganda. Alam mo, mga kaupak, gusto nyo ba sabihin ko yung kasi ganito yan ng mga kaupak, pinag-assist daw ng grupo ni Rosmar ang mga tauhan ng munisipyo, pero wala man lang inabot na ito ng 1 oras, gutom na sila. Alam mo, mga kaupak, may punto din naman yung pero ito ay hindi ito kumbaga ay applicable dahil ikaw ay government official o tauhan ka ng local government. Dapat hindi ito ang attitude. Dapat ang attitude, mga kaupak, hindi ka nag-post. Dapat kinausap mo ang grupo ni Rosmar. Dahil alam nyo, mga kaupak, doon sa na-research ko o nabasa ko o napanood ko, naku mga kaupak, ang dami pala tao at ang grupo ni Rosmar ay nakipag-coordinate sa local government ng Coron. Siyempre nag-assess, ito ay siguro pati mga pulisya, mga alagad ng batas ay nakipag-cooperate. Ngayon, mga kaupak, namigay sila ng ayuda. Ito ay ang grupo ng, kung tawag, alam mo mga kaupak, kung hindi kayo pamilyar, lahat ata ng mga social influencer o mga vlogger ay iyan ay may mga grupo. Iyan ay ang tawag ng grupo nila ay kumbaga si Ivana lang ata ang walang Ivana Team Malala. Kung TBS Team Payaman, ang grupo ni Rosmar ay ang tawag ng team nila Team Malakas. Ngayon, mga kapak, sila ang grupo na tinutukoy dyan sa post ng isang staff ni Mayor. Ngayon, mga kapak, nasaktan ngayon. O alam mo, kahit naman ako kahit naman sinong tao siguro, kapag ikaw ay pumunta sa isang bayan na talagang inaakala mo na ang pagpunta mo doon ay papupurihan ka dahil bukod sa namimigay ka na ng ayuda, natutulungan mo pa ang bayan nila bilang local turista, di ba? Kasi syempre, lahat ng grupo nila pupunta diyan. Yan ay mga nagpaka-check-in, yan ay mga kakain, yan ay mga bibili, yan ay mga magkaano dyan, mag-i-invest kung ano yung meron dyan sa lugar mo. Kung kaya, ang inaasahan nila, mga kaupak, papuri at kabutihan, baliktad ang nangyari. Naku, mga kaupak, alam mo, bago pa mauso ang marites o chismis, sa probinsya ay talagang usong-uso na yan. Kahit wala doon radyo, balita, alam na lahat ng kapitbahay mo kung ano nangyari. Ngayon, mga kapak, yon ang nangyari sa isang komprontasyon sa pagitan ng tauhan ng Coron, Palawan at saka ang grupo ni Rosmar. Mga kaupak, na kung saan
Nako mga kaupak, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Dahil, syempre, mga kaupak, kuron yun. So, nandoon ang mga vlogger na team malakas para isa na rin yun sa, kumbaga, ma-promote mo ang Coron Palawang bilang tourist spot o kaya magandang destination sa mga, hindi lang sa local, kahit sa international. Ngayon, anong nangyari mga kaupak? Baliktad. Dahil hindi sila nagkaintindihan dahil sa isang post ng isang empleyado ng munisipyo. Alam nyo mga kaupak, mali naman din kasi ang reaksyon ni Rosmar at saka ni Rendon Lavador. Pero, mga kaupak, mas mali ang reaksyon ng opisina ng mayor. Kasi alam nyo mga kaupak, ang dahilan ng konfrontasyon, yan ay sa post ng staff ni mayor na kung saan ay iniulat na ito ay si Ma'am Jo Cayabyab Trinidad, na kung saan sinabi niya kung ano yung sinasabi ko while ago na pinag-assist lang sila, ginamit lang sila sa grupo ni Rosmar sa mga social media content o vlog, pero wala naman na pala or wala man lang, inabot lang sila ng gutom o kahit 5 doling hindi nag-abot. Siguro mga kaupak, kung yon ang pananaw ng isa sa mga empleyado dyan sa munisipyo ng Coron, dapat hindi siya nag-post mga kaupak, kasi ito hindi maganda na ang bisita mo ay chinichismis mo o mas uso na ngayon sa new era o new generation na marites. Dapat kinausap mo muna na dapat madam or si Rendon na unahin yung mga nag-assist, unahin yung dapat unahin, kasi sa dami ng tao mga kaupak, so alam mo na pag madaming tao siguro ganun kadami yung may hirap, kasi nga umaasa din sila ng ayuda. Kasi to be honest mga kaupak, yung mayaman di mo naman mapupunta sa ganyang court na halos punong-puno at nagkakagulo according doon sa mga picture na inilabas dyan sa mga social influencer na yan na sila Rosmar. Ang daming tao, so ibig sabihin mga kaupak na marami talaga may hirap. So ito, kung ikaw ay kindness na isa kang empleyado, dapat hindi mo pinost. Dapat kinausap mo muna ang grupo ni Rosmar na unahin ang mga dapat unahin. Unahin ang mga nag-assess, 'di ba? Hindi ka magpo-post ng ganyan. Kasi alam niyo mga kaupak, sabi ng opisyal diyan sa Palawan, yung isa sa mga kasama sa nag-declare na persona non grata ng grupo ni Rosmar. Personal opinion 'yan ni Ma'am Jo. Pero alam niyo, tama naman siya, mayroon din siya punto. Pero kaya lang mga kaupak, kung ito ay hindi aktibo si Ma'am Jo bilang empleyado ng government, maaari. Pero ito isang aktibo. Kaya ang salita niya ay may impact sa mga tao, mga nakakapanood sa post niya or kahit sa opisyal mismo ng ating gobyerno. Kasi isa siya sa mga staff ng local municipal. So ngayon mga kaupak, kung ganun pala ang pananaw ninyo na persona ingrata or unwelcome, alam nyo mga kaupak, ni-research ko palang ni Payana, ang persona pala ingrata ay salitang Latin. So sa English pala, ang tawag pala dyan, unwelcome. O kumbaga sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yung hindi ka welcome, unwelcome? Parang hindi ka nila gusto. So ngayon mga kaupak, kung yung pala ang pananaw ng isang opisyal, dahil lang madali na ako, bibilisan ko na. Dapat, mga kaupak, hindi nila dineclare. Total lang, sorry naman si Rosmar sa kanyang pagkakamali. Kasi ito naman si Rosmar, mali kasi rin siya ng reaksyon. Talagang nagpadala sila sa bugso
ng kanilang damdamin o emosyon na ganyan, sino ang dapat inuuna? Nung nasa gobyerno, umaasa ba kayo ng lagay? Ito ay nasaktan syempre dahil ito ay napanood. Kaya nga ito nag-viral dahil ito ay naka-upload sa mga social media. So nasaktan na lumalabas ang local government humihingi ng lagay. Kasi yun ang mga salita na binitawan niyang grupo ni Rosmar. Ngayon mga kaupak, kung ganyan, malamang nasaktan ang buong lalawigan ng Palawan. Pero naiwasan sana ito kung hindi nag-post ang staff ni Mayor. Dapat ito ay kinausap muna. 'Di ba? Kasi kung kinausap ito, kumbaga diplomasya, hindi mangyayari ang konfrontasyon. Kasi nga, nasakta ng grupo ni Rosmar kasi ikaw na ngayon tumulong, ikaw pa lumalabas na masama. So ngayon mga kapak, dineclare na nga sila officially na hindi sila welcome sa ano. Wag na magpunta doon. Pumunta na sa Bohol, sa Panglao, o sa bayan o sa Samar. Mas maganda pa doon. Virgin Island, hindi pa nade-discover kasi yung transportation, putol-putol, tatawid ka pa ng isla. Pero kung hindi na kayo welcome, kung ako naman may pera, 'di ba? Hindi na ako pupunta sa inyo, pupunta na ako. Mas marami pa namang lugar sa Pilipinas na mas magaganda kumpara diyan sa Coron. So sino ang nawalan ngayon mga kaupak? Si Rosmar ba, ang grupo ba ni Rosmar, o ang bayan ng Coron? Kasi so mga kaupak, anong iisipin ng tao ngayon na halimbawa na nakita ito, napanood ito dahil nag-viral sa litis mga kaupak, I guess is almost 3 million sa isang Facebook page. Na hindi pa yung sikat na vlogger nandoon daming nanood. Pero paano na lang sa mga sikat na vlogger nga nakapanood, kumbaga maraming mga followers, million, kumbaga nagmarking sila. Kasi ang Pilipinas, mga Pinoy, kilala yan sa buong mundo na maganda yung hospitality na pinapakita. Ngayon, nakita nila, ay ganyan pala dyan sa Coron. So, mag-iisip ka. Ikaw ba pupunta doon? Maaari, mga sa international, hindi sila affected. Pero yung mga local na, actually karamihan naman nagpupunta dyan, karamihan local, di ba? Sino ngayon ang nawalan? Kahit iban nyo pa, kahit unwelcome pa lahat yung mga Metro Manila, di ba? Sila Rosmar. Sa mga vlogger, walang problema kung hindi na sila makapunta ng Coron dahil ang dami naman magaganda, 'di ba, dito sa ating bansa na mga beach. So ngayon mga kaupak, sino ngayon ang kawalan? Alam niyo mga kaupak, kasi yung mga ganyan na province na meron sila mga magagandang tourist spot. Tapos ang kita karamihan nila diyan galing sa mga turista, sa mga nagpupunta kasi siyempre bibili ka, kakain ka. Yung mga investor nila. So kung ganyan, sino ang nawalan? Siyempre alam naman natin, ang grupo ni Rosmar, it's already rich because of vlogging. Tapos sila hindi na welcome dyan. Paano yan? Kayo din ang mawawalan. Kaya nga dapat mga kaupak, ang isang pagkakamali, hindi na itatama sa isa pang pagkakamali. Alam yan ng maraming mga Pilipino yung mga salitang ganyan. So kumbaga may mali sila Rosmar, may mali din ang munisipyo.